Juan Tamad at ang pagbabagong buhay sa nayon. Sa isang maliit na nayon, kilala ang mundo ni Juan Tamad sa kanyang walang katapusang katamaran. Ito'y lugar kung saan halos lahat ay kilala ang kanyang pangalan, hindi dahil sa kagitingan kundi sa kanyang pagkukulang sa paggawa. Si Juan Tamad ay tinaguri ang bayani ng katamaran sa kanilang nayon. Bata pa lamang siya ay kilala na sa pag-iwas sa anumang uri ng trabaho. Ang kanyang mga araw ay ginugugol sa paghanap ng paraan upang makaiwas sa anumang responsibilidad. Hindi may kakaila na ang araw-araw na buhay ni Juan ay puno ng mga gawain na hindi niya natatapos. Madalas ay naiiwan niyang nakatiwangwang ang mga ito sa pag-asang may ibang taong tatapos sa kanyang sinimulan. Isang araw, nagbigay ang kanyang ina ng mahalagang tungkulin. Ito ay pagkakataon ni Juan para sa pagbabago, ngunit ito rin ang magiging simula ng isang serye ng mga pagsubok na susukat sa kanyang kagustuhang magbago. Sa unang pagsubok ng pagbungkal ng lupa, agad na nabigo si Juan. Ang kanyang kakulangan sa karanasan at ang mabigat na damdamin ng pagkabigo ay lalong nagtulak sa kanyang lumang gawin ng pag-iwas sa trabaho. Sa kabila ng pagtitiyaga, ang mga butil na itinanim ni Juan ay hindi lumago, isang patunay ng kanyang katamaran. Nabigo siyang ihanda ng maayos ang lupa, sa halip ay inasahan niyang ang kalikasan na lamang ang gagawa ng paraan para sa kanya. Nagdulot ito ng malalim na pagmumuni-muni kay Juan. Nakita niya ang kahalagahan ng pagsisikap at pagiging masinop sa trabaho. Sa unang pagkakataon, kinilala niya ang kanyang pagkukulang at nagsimulang mag-isip ng paraan upang itama ang mga ito. Ang kanyang ina, na palaging nasa tabi niya, ay nagbigay ng mahalagang tungkulin na magsilbing pangalawang pagkakataon para kay Juan. Ito ang naging simula ng kanyang pagbabago. Hinikayat siya ng kanyang ina na hindi pa huli ang lahat para simulan ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, pinili ni Juan na baguhin ang kanyang pananaw sa buhay. Itinakwil niya ang kanyang dating pagkatao at nagpa siyang magsumikap. Nagsimula siyang magtrabaho ng may determinasyon, isang hakbang palayo sa anino ng kanyang nakaraan. Ang proseso ng pagbabago ay hindi naging madali para kay Juan. Kinailangan niyang harapin ang sarili at tanggapin na ang pagbabago ay nagsisimula sa loob. Unti-unti, sa bawat araw ng pagtutok at pagsisikap, nakita niya ang pagbabago hindi lamang sa kanyang sarili kundi pati na rin sa kanyang paligid. Sa paglalakbay ni Juan tungo sa pagbabago, hindi naging madali ang bawat hakbang. Naharap siya sa iba't ibang hamon na sumubok sa kanyang determinasyon. Mga pagdududa mula sa sarili at pangungutya mula sa iba ang kanyang naging kasama. Sa kabila ng mga hadlang, ipinakita ni Juan ang kahalagahan ng paggawa. Nakuha niya ang inspirasyon mula sa kanyang ina na nagturo sa kanya na sa bawat patak ng pawis ay may kaakibat na gantimpala. Ang aral na ito ang nagsilbing liwanag sa kanyang madilim na landas. Naging mahalaga rin para kay Juan ang pagpapahalaga sa oras. Natutunan niyang sa bawat sandali ay may oportunidad na gumawa ng mabuti at magbago. Ang mga aral mula sa nakaraan ay naging gabay niya sa pagtahak sa tamang direksyon. Ang sipag at tiyaga ni Juan ay nagbunga nang makita niya ang unang palatandaan ng paglago sa mga butil na kanyang itinanim. Ito ang nagbigay sa kanya ng pag-asa at lakas upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Ang pagbabalik loob ni Juan sa kanyang nayon ay sumalubong sa kanya ng iba't ibang reaksyon. Ngunit, ang pinakamahalaga ay ang pagkilala at pagtanggap ng kanyang mga pagbabago. Ang dating Juan Tamad ay ngayon ay simbolo na ng sipag at tiyaga. Sa pagbabago ni Juan, nakita ng komunidad ang isang bagong imahen na hindi nila inaasahan. Mula sa pagiging simbolo ng katamaran, siya ay naging halimbawa ng sipag at determinasyon. Ang kanyang pagbabagong buhay ay nagbigay inspirasyon sa marami, binago ang tingin ng mga tao sa kanya. Ang pagtanggap ng ina ni Juan sa kanyang pagbabago ay naging pinakamahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang mainit na yakap at mga luha ng kasiyahan mula sa kanyang ina ay sapat na upang patunayan na ang kanyang pagsisikap ay may malaking halaga. Sa kanyang patuloy na pag-unlad, hindi tumigil si Juan sa pagtuklas ng mga bagong tungkulin at responsibilidad.
Itinuon niya ang kanyang sarili sa pag-aaral ng mga bagong kasanayan at ang pag-ambag sa komunidad na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pagiging isang mabuting mamamayan. Naging inspirasyon si Juan sa marami, hindi lamang sa kanyang nayon kundi pati na rin sa mga karatig lugar. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala na ang pagbabago ay posible sa sinumang handang magsumikap at magtiis para sa mas magandang bukas. Ang diwa ng bagong Juan Tamad ay sumisimbolo sa kahalagahan ng pagharap sa mga bagong hamon ng may positibong pananaw at determinasyon. Sa bawat pagsubok, siya ay naging mas matatag at handang harapin ang anumang hadlang sa kanyang landas patungo sa pag-unlad. Sa kwento ni Juan Tamad, natutunan natin ang kahalagahan ng pagbabago. Hindi lamang ito nagpapakita ng personal na pag-unlad, kundi pati na rin ang positibong epekto nito sa komunidad. Ang bawat hakbang palayo sa katamaran ay isang hakbang patungo sa mas mabuting hinaharap, kung saan ang pagsisikap at dedikasyon ay nagdudulot ng tunay na tagumpay. Ang walang hanggang paglalakbay ni Juan patungo sa pag-unlad ay isang paalala sa atin na ang pagbabago para sa ikabubuti ay hindi nagtatapos. Bawat araw ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon para sa paglago at pagpapabuti ng sarili. Ito ay nagpapahiwatig na ang tunay na tagumpay ay nasa patuloy na pagharap sa mga hamon na may puso at determinasyon.